Eto na, tingnan natin to ha. Panoorin natin to, yung mga napaka-passionate na mga supporters ni Vice President Sara. So, isa na din ako doon. Isa na din yung pamilya namin doon na talagang super na Duterte supporters. No? Dito nyo makikita ang kanilang suporta. Yung mga ganitong rally kasi eto yung paraan natin para maipahayag natin ang ating damdamin at saloobin sa gobyernong pinamumunuan ni Marcos Jr. At para, syempre, may parating din natin sa publiko at sa gobyernong ito na sobrang lala na ng korupsyon. Hindi kasi hindi bulag yung mga sambayan ng Pilipino, hindi bulag at hindi dingino sa mga pangyayari ngayon. Yung alam mo, o yung napaka-obvious na mga ginagawa ng gobyerno natin ngayon. So, totoo pala talaga na napaka-weak leader ng ating presidente. Kasi, para siyang yung nakikita niyo ba yung, or naramdaman niyo ba na parang uto-uto siya? Kasi, syempre yung mga taong nasa paligid niya, yung mga taong pinagkakatiwalaan niya, kuno, ay yun lang din ang sisira sa pangalan din nila. For the second time. Kasi, syempre, yung Marcos, diba, latang-lata na yung pangalan nila. Dati pa. So, syempre, nilift up yan ni Duterte Sara, diba? Kasi sila naman talaga yung nauna para, diba, para pumunta doon sa lugar nila at makiusap na siya yung magiging vice president nila. Tapos, ngayon, mas malala pa talaga itong ginawa ni Marcos Jr. Ito yung mga hinaing ng mga Duterte supporters. Diba? Kahit andyan sila, medyo gutom sila, pero meron naman nga nagbibigay dyan ng mga pagkain. Meron naman mga taong sumusuporta din para din. Siyempre, hindi sila magutom dyan. Meron naman din sila pera. So, yung iba, sinasabi nila na binabayaran. Hindi po mababayaran ang pagmamahal at suporta natin sa ating Vice President Sara. Kasi, ramdam namin na pinagkakaisahan nila ang mga Duterte. Kasi, from now, di ba? Sisiraan nila talaga ang Duterte. Kasi alam nilang threaten ang pamilyang Duterte o si Vice President Sara. Yan ang totoo. Kasi alam kasi nila na pag hindi ito masisira o kung hindi rin siya madaot ng pangalan ni Duterte karon, pagtatakbo siya ng presidente sa 2028, siguradong mananalo yan. So, paano tayo? Diba? Yun ang mga sasabihin ng mga sumasagasa sa kanya ngayon. Sasabihin nila, ano na tayo pag mananalo si Vice President Sara sa 2028? Naku, babalikan tayo niyan. Talagang babalikan kayo. Kasi alam niya na yung mga ginagawa ninyo ay mali. Diba? Doon niya naman malalaman niya na yung mga tao na gustong pabagsakin talaga yung Duterte. Yung mga taong may mga hidden agenda, para sa pansarili lang nila. Hindi para sa pangkalahatan, hindi para sa ating mamamayan, diba? Hindi para sa Pilipino, kundi para sa sarili nila at para sa pamilya nila. Diba? Yung mga mahihirap, lalong magiging mahirap, diba? Yung mga, diba, isa sa pinakamayaman na tao din dito sa Pilipinas, yung mga politiko, diba? Parang yung mga Duterte na lang talaga ang hindi ganoon ka. Meron naman silang pera. Pero hindi katulad nila na nabelong talaga sila sa kanang pinakamayaman talaga sila, nasa list ng pinakamayaman na tao dito or pamilya dito sa Pilipinas, di ba? Imagine mo si Romualdez, di ba? Grabe, zero liabilities. Paano nila nakuha yun? Paano nila nabuo yung ganun kalaking pera sa pamilya nila? Siyempre, gobernador yung yung father ni Martin Romualdez. Pero hindi natin alam, di ba? So, Diyos na lang talaga ang alam sa pinagagawa nila. Eto may mga nagsasabi din sa balita na nanggugulo daw supporters ni Duterte. Hindi po. Ibay din yon. Yung mga KMU yon, yung mga anak pawis, bayan muna, sila yung mga nanggugulo. Hindi po sila. Sadyang sumisigaw lang sila ng suporta para sa ating Vice President Sara. Ang ganitong klaseng sitwasyon laging hamon talaga yung demokrasya. Ang mahalaga mapanatili natin yung respeto at opinyon ng bawat isa. Kaya hayaan nyo sila or kami na ilabas namin yung hinaing namin sa gobyerno. 'Di ba? Kasi obvious naman ang mga bilyon-bilyong
O, bilyones ha, hindi yan milyon. Yung 125 na pinag-aalala talaga ninyo, no, na kahit sinabi na ng COA na walang misuse funds, pero pinipilit pa rin ninyo na meron, di ba? Bilyones po, ilang bilyon po ang nawala sa gobyernong ito na hindi natin nalalaman, di ba? Ang dami ng tao. Grabe. Bigla kayo matumba dyan. Ayan, patuloy po ang pagdami ng mga tao dito. At sasabihin pa ng iba, magkano daw? Hindi po, iba po ang Duterte. 'Di ba? Iba din yung yung mga nagrarally diyan na nagbibigay ng pera para lang sumali sa rally. Iba po ang suporta namin sa Duterte, 'di ba? Kahit sabihin man ng iba diyan, tumatawa sila or sinasabi nila na ano nangyayari, bakit ganyan, no? Humihingi ba sila ng pera or tumatanggap pa sila ng suhol para pumunta dyan? Hindi. Pusa yan. Alam niyo naman, di ba, yung pondo, yung pera na kinuha na sa PhilHealth, sa GSIS, sa SSS, pati nga, di ba, yung budget na para sa ating mga kasundaluhan, tinapyas nila. Di ba? Yung mga nangyayari ngayon sa mga winner, no, yung mga nananalo sa loto. Bakit? Di ba? Noon ang hirap noon ang hirap manalo sa loto, pero ngayon parang ang dali na lang. Parang may, nako, alam nyo na, kung bakit, no, may mga nananalo lagi dyan sa loto. Iba talaga, no, iba talaga ang pamumuno ng Duterte kaysa sa Kita nyo mga kababayan, diba? At least, no, ngayon, binigyan natin dito. sila ng second chance na paupuin, no? Maupo uli yung Marcos. Kasi hindi na tayo natuto hindi tayo nakinig, no? Kay former President Duterte na kung gaano ka-weak yan si Marcos. Siyempre, lumaking mayaman, di ba? Tapos, tayo naman, kasi alam natin na yung Vice President, no? Yung Vice President yung pinagkakatiwalaan natin, si Sara Duterte. Siyempre, yung presidente niya, si Marcos. Siyempre, di ba, ayaw naman natin na iba yung magiging nila, yung partido nila. So, gusto natin yung presidente natin at saka yung vice president partido para magkasundo. Pero bakit ganito, di ba? May buhayang dala, oh. May buhayang dala, oh. Maliit pa yan. Babying buhaya, oh. Hello mga kabayan, gusto kayo.
dalang malaking bandila dito. Eh, kaso ilang daanan po ha. Daanan po. Yan, pati yung mga naglabasan na rin sa mall, yung mga supporter ni Tatay Digong. Baka galing pa sa trabaho ang mga yan, mga kababayan. Maliit pa yan, sir. Yung buhaya na dala, maliit pa yan. Malalaki na yung buhaya ngayon. Nagsitabaan na po yun. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Kaya wag po tayo magtulog-tulugan, no? Wag po nating hayaang magtagumpay ang mga mga masasama na mga gawain nila.